Magandang araw! Sa araling ito ay pag-uusapan natin ang pagsasalaysay sa buod at pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang ating kasanayang pampagkatuto ay naisasalaysay ng maayos at wasto ang buod, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, mito, alamat at kwentong bayan. Sa pagsasalaysay ng buod at pagkakasunod ng mga pangyayari sa akda, mahalagang malaman natin ang balangkas o banghay ng akdang pasalaysay. Kung ating napapansin, para itong nakalagay sa isang tatsulok na kung saan ang una ay ang tinatawag natin na panimulang pangyayari. Ito ay papataas naman sa tinatawag natin na saglit na kasiglahan. Hanggang sa ito ay dumating sa tuktok na tinatawag natin na kasukdulan. Pagkatapos ng kasukdulan, bababa naman ito sa kakalasan. At ang pinakahuli ay ang tinatawag natin na resolusyon. Ano nga ba ang makikita natin sa bahagi ng panimula, sa saglit na kasiglahan, sa kasukdulan, kakalasan, at sa resolusyon? Sa panimulang pangyayari, dito natin makikilala ang papel ng mga tauhan at ang tagpuan ng pangyayari. Ang tagpuan ay ang lugar at ang panahon kung kailan at saan naganap ang mga pangyayari. Dito naman sa saglit na kasiglahan, dito matutuklasan ng mga tauhan na sila ay haharap sa isang suliraning kailangang malutasan. Sa pinakatuktok naman na tinatawag natin na kasukdulan, makikita natin na ito ang pinakamasidhi at pinakamadulang bahagi sapagkat haharapin ng mga tauhan ang suliranin at pagsubok. Ito ay tinatawag na kasukdulan sapagkat ito ang pinakatuktok ng tatsulok at ito rin ang pinakamahirap na bahagi ng akda para sa ating mga tauhan. Pagkatapos ng kasukdulan, bababa naman tayo dito sa tinatawag natin na kakalasan sapagkat sa bahaging ito, unti-unting makakamit ng mga tauhan ang layuning malutas ang suliranin. Pagkatapos ng kakalasan ay bababa tayo sa tinatawag na resolusyon na kung saan magkakaroon ang kwento ng isang makabuluhang wakas at dito magtatapos ang pangyayari sa kwento. Ngayon, ating alamin kung ano nga ba ang banghay o balangkas ng kwentong inyong pinakinggan o binasa kanina, ang alamat ng pinya. Sa alamat ng pinya, ang panimulang pangyayari ay ang bahagi na kung saan ipinapakilala ang tagpuan, ang mga tauhan na sina Aling Rosa at si Pina, gayon din ang pagpapakilala sa ugali ng anak na si Pina. Ang saglit na kasiglahan naman o ang bahagi kung saan matutuklasan ng mga tauhan na sila ay haharap sa problema ay ang bahaging nagkasakit ang ina at ang anak na si Pina ay kailangang magluto para sa kanyang ina. Ang pinakamadulang bahagi o ang tinatawag natin na kasukdulan ay ang bahaging pumutok ang galit ng ina at nasabihan niya ng masasamang salita ang anak na si Pina. Gayon din ang pagkawala ng anak na si Pina. Ito ay ang pinakamadula at ang pinakamahirap na bahagi para sa ating mga pangunahing tauhan. Pagkatapos nito, ang kakalasan ay ang bahagi kung saan nakita ni Aling Rosa na may halamang tumubo sa kanilang bakuran na may maraming mata. Huwag kalimutan na ang kakalasan ay ang bahagi kung saan unti-unting nasolusyonan ng pangunahing tauhan ang kanyang problema. Ang problema dito sa kasukdulan ay ang pagkawala ng kanyang anak. At sa bahaging ito ay para na rin niyang nasolusyonan ang kanyang problema paghahanap sa kanyang anak sapagkat may nakita siyang halamang tumubo sa kanilang bakuran. At dito rin sa bahaging ito na pagtanto ni Aling Rosa na parang nagkatotoo ang kanyang mga tinuran o sinabi sa kanyang anak na magkaroon ng maraming mata. Kung kaya, napangalanan niya ang halamang iyon na pinya. At iyon na ang wakas ng kwento, ang pagbibigay pangalan sa halaman
bilang pag-alala sa nawalang anak ni Aling Rosa na si Pinya. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa akda, mahalagang malaman natin kung ano ang mga hudyat na dapat nating gamitin. Ang mga hudyat ay makatutulong sa atin upang wasto nating may pagsunod-sunod ang mga pangyayari sa akda. Ang mga hudyat ay tinuturing din na mga pang-ugnay. Ang pang-ugnay ay ang mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Ito rin ay may layuning pagsunod-sunurin ang mga pangyayari tulad ng mga sumusunod. Pagkatapos, bago, habang, kapag, kaya, kung kaya, at marami pang iba. Narito ang halimbawang pangyayari na ginagamitan ng hudyat sa pagsusunod-sunod. Isang araw, sumakay ng kanyang motorsiklo si Rodrigo papunta sa kanyang trabaho. Maya-maya, bumangga ang kanyang motor sa isang puno kaya't bumagsak siya at nawala ng malay. Hindi nagtagal ay dumaan ang isang tao. Staff pala ng barangay na naka-off duty. Kung kaya, dali-dali siyang dinala ng taong ito sa pagamutan kahit paman hindi niya ito kilala. Sa huli, laking pasasalamat niya sa mabuting taong tumulong sa kanya. Utang niya rito ang kaniyang buhay. Kung ating napapansin, ginagamitan ito ng mga hudyat na isang araw, maya-maya, hindi nagtagal, kung kaya, at sa huli. Ang mga hudyat na ito ay nakatutulong upang wastong maipagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwentong ito. Kung wala ang mga ito, maaaring malito tayo kung ano nga ba ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito. Subukan mo nga! Ang iyong gawain sa bahaging ito ay ang pagtukoy sa hudyat na ginagamit sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Para sa unang bilang. Bago maligo sa dagat, nagsimba muna ang magkakapatid sa malapit na simbahan. Anong hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ang ginamit? Ang tamang sagot ay bago. Pangalawang bilang. Maraming pagsubok ang dumaan sa kanyang buhay, ngunit sa huli, napagtagumpayan niya ang mga ito. Anong hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ang ginamit? Ang tamang sagot ay sa huli. Pangatlong bilang. Kanina pa siya naglalakad sa kabila ng napakainit na araw. Hindi nagtagal, nahimatay siya. Anong hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ang ginamit? Ang tamang sagot ay hindi nagtagal. Pang-apat. Kanina pa siya naghihintay sa kanyang asawa. Maya-maya'y dumating ang lalaking nagdadala ng bulaklak at mga tsokolate. Anong hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ang ginamit? Ang tamang sagot ay maya-maya. Panglima at panghuling bilang. Kumain siya ng marami sa kaarawan ng kaniyang kaibigan. Pagkatapos, sumayaw siya ng sumayaw kasama ang iba pa niyang kaibigan. Anong hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari ang ginamit? Ang tamang sagot ay pagkatapos. Sana iyong matandaan kung paano natin nagagamit ang mga hudyat na ito sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari at sana rin ay iyong maalaala ang balangkas o ang banghay ng mga pangyayari sa isang akdang pasalaysay. Naway naunawaan niyo ng mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muling pagkikita. Paalam!